bata, mga kwento ng kabutihan at kagandahang asal. Pagong at si Matsing. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Halika, Matsing! Kainin natin ang pansit! Nag-aayang sabi ni Pagong. Nako, baka panis na yan. Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para makasiguro na walang laso ng pagkain. Hindi naman amoy panis, Matsing! At saka, hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning. Kahit na, ako muna ang kakain. Walang magawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit, kaya wala nang natira. Sa susunod ka na lang kumain. Paliwanag ng tusong Matsing. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Matsing! Matsing! Tingnan mo ang punong saging na ito! Maganda ang pagkakatubo! Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito. Gusto ko rin ang saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin. Pasensya ka na. Gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo, hahatiin na lang natin. Hatiin? O sige, pero sa akin ang itaas na bahagi. Yung parte na may mga dahon ha. Ha? Sa akin na ibang bahagi? Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging. Kaya sa akin na lang ang itaas na parte. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang, si Matsing ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba sa lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari yun? Ang aking tanim ay nalanta at natuyo. Hinalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mang Islaw Kalabaw, malaki daw ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat. Kaya pala nalanta ang aking tanim. Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin. Gusto ko sana, kaya lang masyadong mataas ang bunga. Hindi ko kayang akyatin. Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta't bigyan mo lang ako ng kaunti para sa aking merienda. Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit, nang makarating na si Matsing sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga. Wala itong itinira para kay Pagong. Akin na lahat ito, Pagong. Gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Ha 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 ha. Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing, ay nakita niya ang mga tinik, kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na ito. Malapit ng dumilim at mukhang uulan na malakas. Ayoko! Napakasalbahe mo. Lagi mo na lang
muna ako, mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! Aray! Natutusok ako sa mga tinik! Aray! Humanda ka bukas, Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy, Pagong! Humanda ka ngayon. Oh, anong gagawin mo sa akin? Tatagtagin kita ng pinong-pino. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matsing. Oh, sige, tagdarin mo ako ng pinong-pino at pagpuputulin mo ako. Nang sa gayon, dadami kami at susugurin ka namin. Nag-isip ng malalim si Matsing. Haha! Susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka. Hindi ka ba nag-iisip, Matching? Hindi kami tinatalba ng apoy. Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito. Nag-isip na naman ng malalim si Matsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malulod ka. Ha 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 ha! Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Naku, huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na, Matching. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Ha 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 ha! Naisahan din kita, Matching. Hindi mo ba alam? Gustong-gusto kong lumangoy at magbabad sa tubig. Salamat, kaibigan! Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko. Mula noon, nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkita pa ni Pagong.